Kape muna tayo mga sir habang mainit pa yung panahon. So shoutout sa mga mahilig magkape dyan sa ganitong kasing sobrang init ng panahon. I think this is 33 ata or 34 yung init dito sa taas ng... So anyway, for today's video mga sir is tatalakay natin yung tamang setup ng delay speakers or proper time alignment na setup. So this is also works sa mga natawag natin na front fills or pag time align ng sub natin sa sa tops natin sa main speaker natin or sa mid-high natin. Kaya ma-apply nito yung tinatawag natin na time alignment. Ano nga ba yung purpose ng yung delay speakers kung bakit natin yung ginagamit? So scenario number 1, tanggalin muna natin yung delay speaker. May main speaker tayo. Ayan, yung front post natin. So isa lang yung speakers niyan. So may audience tayo diyan sa harapan. So okay lang sa kanila kasi dinig nila yung volume ng mabuti. So ano naman mangyari yung tao sa likod kasi limited lang yung coverage ng mga ganyang klaseng speaker gaya ng mga point source. I think that's 90 degrees ata yung dispersion ng horn niya. Nang may volume sa harapan, and then sa likod naman is medyo hindi na nila mapakinggan yan. Magrereklamo yung mga tao sa likod or mga audience sa likod. Nilalakasan pa ng ng operator yung sound. Then syempre masakit na rin yan sa tenga sa harapan. And then sa likod is masatisfy sila pero yung harapan naman isa magrereklamo kasi masyado naman masakit sa tenga once na nilakasan natin ang volume kung wala tayong delay speakers. Pero para maiwasan natin yung reklamo sa harapan kung nilakasan natin ang volume, may tinatawag tayo na delay speakers. So yan yung purpose or satellite speakers, pwede natin tawagin yung satellite. Yung mangyari kung once na meron kang delay speakers, for example nagtutunog yung front of house, yung front of house naman yung magtutunog delay para sa inyo kung dito ka sa likod and then yung delay speakers naman is yung unang ma-reach ng tenga mo na sa pakinggan dito. So yung mangyari is parang magdodoble or mag-echo yung tunog kasi nauuna yung delay speaker dito na napakinggan mo compare sa front of house. Parang may inserted point sa lugar. Ayan, papaplay natin ang music So wala pa yung time alignment na tinatawag. So kung dito para napakinggan natin, ito yung napapakinggan natin and then hindi wala doon. Ayan, kung dito ka parang doble yung tunog na or parang echo kung tawagin. Yung gagawin natin is dapat may ina-apply tayo na time alignment or delay na tinatawag. Kaya nga tinatawag siya na delay speaker dapat may delay po siya. First tip is dapat nakahiwalay. Huwag mong i-daisy chain yung front of house mo sa delay speakers kasi yung mangyayari dyan is yung signal ng front of house mo magko-connect yan sa sa delay speakers mo. Syempre napapansin natin dumodoble yung tunog once na may delay naman yung front of house natin compare natin sa delay speakers natin, kaya naging baliktad, naging hindi maganda pakinggan kung nandito ka sa back portion ng venue or wala ka sa coverage ng front of house. So nagsiset up ng delay speakers, yan talaga yung mapapansin nyo na medyo hindi kaya or dumodoble yung tunog or hindi maganda pakinggan. Yung gagawin natin is maglalagay tayo ng time alignment na tinatawag. Maglalagay tayo ng delay sa delay speakers pero yung front of house is stuck na po yan or hindi natin gagalawin yan. So for example, lagyan natin ang delay ng ilang milliseconds. For example, maglalabas siya ng audio dito. Yung kick, mag-aabot sa tenga mo. Mag-aabot siya dyan sa likod ng speakers pero hindi pa siya labas. Once na sumabay na sila dyan, bago pa malalabas yung kick sa delay speakers natin para sabay yung labas ng audio. So nilagyan natin ang delay yung output ng delay speakers para sumabay yung nito. Inuulit ko para mas madaling intindihin especially sa mga beginners. So yung ginawa ko is punta ko dito. Pero kailangan natin ng processor ng nagbibigay ng or mayroong time alignment. So ngayon is limited lang po yan yung natin yung area natin kaya ganyan lang yung spacing ng ng delay speakers. Mas worse pa yan kung lalayo yung speakers mo sa front of house mo, yung delay speakers sa front of house mo. Maging worse yung echoey yung tunog mo, maging pangit yung tunog or dodoble yung tunog ng mo once na malayo yung speakers. So and then limited rin ako kasi yung maximum na milliseconds na maibibigay ng drive rack is only 10 milliseconds lang. Kaya nakakulit ko na kung gaano lang kaba yung may ilalagay ko dyan. So yung ginawa ko, yung isang ruler dyan is 1 foot, 1 meter. So 1, 2, 3, 4. So apat yan na ruler and then nakalahati ito. Yan. So kalahati lang yan. So 3.5 meters lahat to. Nung ginawa ko is tinapat ko lang sa voice coil kasi yung voice coil na dito is nandito Yan. So nandito sa pole. Yan.
So mag-align ka o mag-measure ka ganyan. Then ganyan, sa voice coil rin ng ganitong speakers. So kaya naging na-measure sa kung nasa kanina mga 3.40 plus ata yung ano yan, yung time alignment na gagawin. So again, ang setup ko is front of house is high kasi driver ko naka 2-way yan. High, and then mid naman yung delay speakers ko. Yan yung tip number 2 dapat ihiwalay mo siya sa front of house na ano natin na audio para separate yung signal natin, and then may processor siya para sa delay. So once na na-measure na natin yung distance ng yung main speaker sa delay speaker, punta tayo sa kung may internet kayo, pwede kayo mag-download ng delay calculator. So yan yung kailangan natin. So kasi naapektuhan ng temperature yung air movement o yung sound, is kailangan mo dito ng temperature. Yan. So ngayon is I think 32 degrees yung init. Then yung length naman is ganon, yung haba in meters. Kasi kanina yung ano ko ata is 3.45 meters. Ayan yung length. So yung gagawin natin is calculate lang. So yung delay na ilalagay natin is 98.85 milliseconds. So yan yung ilalagay natin sa drive rack natin. Ayan. So mid, ayan si mid. Ilalagay natin sa sa 9.8 ano yun? Kalimutan ko na. 9.85 yan, 9.85 ms. 9.85 ayan, 9.85 milliseconds. So once na nalagyan na natin ng delay yung ano natin, delay speakers, ayan, so meron na yan. Mag-play tayo ng ano natin ng sound. So meron na tayo ditong sound, some says. Ayan, so una is wala pa po yung delay. Ayan, wala pa yung delay, naka-off pa. So yan yung walang delay na audio. Kung sa ano talaga, sa actual maano mo talaga yung yung mararamdaman mo talaga yung epekto ng delay sa or time alignment. Pero kung I don't think kung may headset kayo, siguro mapapansin nyo rin yung pinagkaiba ng tunog. Again, tignan natin, pakinggan natin yung walang time alignment or walang delay na setup. Ayun, lalapit ako sa front of house. Tignan nyo yung transition ng audio kung parang dumodoble siya. So, lagyan ko naman ng delay in 3, 2, 1. Yan. So, tignan natin yung transition. So yan yung yung delay sa audio. Mas lalo na yan kung pansinin kung pag nasa actual tayo talaga master. Kung sa video isa, hindi ko lang alam kung mapapansin niyo yan. So try natin ng ng pink noise para maano natin yung volume. Ayan. So pink noise na unahin natin yung walang walang delay. Yan yung walang delay. Maglalagay ako ng delay in 3, 2, 1. Yan. Nagtatagal ako ng delay in 3, 2, 1. So yung napansin ko is kung nilalagyan natin ng delay or kung nilagyan natin ng time alignment yung speakers na ng delay is parang siya. Yung mapapakinggan natin is dito. Hindi natin napakinggan yung house. Parang may sariling may sariling mundo kung tawagin, or parang parang nang dito nang galing yung sound. Yan yung kung napansin ko kung may proper time alignment tayo. Pero kung walang time alignment, ang parang nagmi-mix kung saan nang galing. Hindi natin alam kung saan nang galing yung sound.
So walang ano yan again. And ito yung may time alignment. Yan. So mapansin natin parang isa lang yung source ng music pag may time alignment. Sana may may natutunan tayo sa ganitong video ngayon. So kung may mga questions kayo mga sir, link na kayo dyan, mga comment na kayo sa baba dyan. So I'll try my best kung mag-replyan kayo kung maganda-ganda or medyo interesting yung comment nyo. So wag lang yung mga walang silbing comment. So thank you again mga sir sa panonood and hope na nakatulong sa inyo.